24, 26, until November. Pagdating ng November, kami po ay pinaalis. Sabi kasi masyado lang, kumbaga dumami ang tao. So, to make the long story short, pinaalis. Alam niyo ba, noong November, nung pinaalis, humupa yung baha sa Bibris. So, tama-tama. Pag sabi sa amin, di na po kayo pwede rito, pinalis po kami, humupa yung baha sa Bibris, lumipat po tayo. So, yun ang ngayon, nasa Bibris tayo ngayon, at purihin ang Panginoon dahil alam naman po natin sa isang church, pag tayo po ay walang sariling property, mangungupahan, burdens natin. Pero purihin ang Panginoon sa Ambassadors for Christ, walang upa, libre. Amen? So, yan po ang kwento at hanggang ngayon, batang-bata pang church, 2 years old. Okay? But I believe sa mga ilang pang years na darating, the Lord will going to bless us. Amen? He will going to bless us. At sa mga oras na ito, ang theme po natin this year is experience the best from God. Okay? So let me share with you the Word of God. But before that, nais ko lang pong tayo mo po sandali, pumikit, manalangin tayo. Panginoon, sa hapong ito, dalangin ko na kami po ay iyong pangunahan. Bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa galing sa iyo, Holy Spirit, upang ang iyong mga salita ay aming matanggap at aming maranasan. Salamat po. Kumilos po kayo simula hanggang sa pagwawakas ng gawain ito. And Lord, ipinagkatiwala po namin sa iyo, take over, take charge, hanggang sa matapos po ito. Tanging pangalan po lamang ninyo, Panginoong Hesus Kristo, ang may tanghal at may taas. Salamat po. Itong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede ba napakalakas sa palakpak kay Lord? Experience the best from God. Okay? Next slide please. Okay, James 1:17, ito po ang ating text. Nagsabi, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ibig sabihin lahat ng mabubuting bagay nanggaling sa Diyos. Amen? Pero po, mayroong mga pangyayari sa buhay natin na hindi mabuti. Ako po'y naniniwala, yan ay nangyari dahil sa ating mga maling desisyon. You want me to say this? Your situation right now is the fruit or the result of your choice. Pero pwede magbago yan. Pag-isabi sa katabi mo, pwede magbago yan. Okay? Because today you're going to receive the best from God. Amen? Tuloy tayo? Now this is the flow of our discussion. God, the author and owner of all things, God's original plan, the fall of man, God's remedy, and how to experience the best from God. Kailangan po ang ating pag-uusap, mayroon pong tema at mayroon pong pundasyon para po marating natin at ma-receive in the best para sa Panginoon. Now let's start. God, the author and owner of all things. Ano sabi sa Bible? In the beginning, God created the heavens and the earth. Therefore, clear as crystal, walang nag-i-exist ngayon na hindi nanggaling sa Panginoon. Amen. So lahat, ikaw, ako, lahat ng nag-i-exist ngayon, nangyari yan because there is one Creator and His name is God. Klaro po tayo? Yes. Let's establish, nag-establish po tayo ng truth ngayon. What else? The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Who created the world? The Lord. Lahat daw na nakatira doon, lahat na nandito, pag-aari ng Diyos. Pagkasabi sa katabi mo, pag-aari ka ng Diyos. Okay? God owned us. Si Lord, may-ari sa atin. Kaya mali pala yung sabihin natin, buhay ko to. Mali pala yung, huwag mong pakilaman, buhay ko to. Pagkasabi sa katabi mo, hiram lang yan, hindi yung... Okay? Came from God. Okay? Tuloy tayo. God, the author and owner of all things. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ano pa ibig sabihin? God, good and perfect gifts comes from God. Tingin po sa, pwede po tumingin sa akin sandali. Wala akong masama na nanggagaling sa Diyos. Lahat na nanggagaling sa Panginoon
said the best. Now, kung hindi the best yung nangyayari sa buhay mo ngayon, Ariel, I believe, it's part of our decision. Agree? Because we make decisions na hindi po tama. Of course, bawat desisyon may kalakip na consequence. Maliwanag po ba? But if you made the right decision, of course, apples to apples yan. Sino sa inyo, Ma'am Tess, nagtanim ng mangga na bungang santol? Meron ba ganon? Pag tinanim mo mangga, anong bunga? Kapatid, pag meron po kayo nakita mangga, tinanim santol yung bunga, miracle tawag yan. Okay? Pero wala. So, pag nagtanim ka ng tama, aani ka tama. Pag nagtanim ka ng mali, di pwedeng tama, aanihin mo. Mali. So, good and perfect gifts comes from the Lord. That is why, dito tayo ngayong hapon, we gather in the name of Jesus so that yung kanyang, yung mabuting bagay, the best na bagay. By the way, tingin po sa akin, hindi lang po sila nagbibigay ng good, hindi lang po sila nagbibigay ng better, nagbibigay si Lord ng best. So this afternoon, I want you to receive the best from the Lord. Okay? So let's proceed. Now, what is the original plan of God for man? Ano sabi? Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa tao. Una, nilikha siyang katulad ng Diyos. In the likeness and image of God. Kaya nga ho, huwag kayo magpapaniwala doon sa teorya na nagsasabing nagmula tayo sa unggoy. Pakisabi sa katabi mo, payag ka. Kung pumayag ko siya, sabi mo, ikaw na lang. Ayoko kay Fee. Pero lahi mo rambutan. May mahirap yan. Clear as Scripture sabi sa Bible, we are created in the image and likeness of God. What's the purpose? Makinig po kayo mabuti. Importante ito. Anong purpose ba nilikha ka? To rule. Ano ba ibig sabihin to rule? Ikaw ang magkahari. Ako ha? Ikaw ang magkahari. Saan, pastor? Sa lahat ng nilikha ng Diyos. Pastor, ano yung mga nilikha na to? Hindi naman natin to Tingin sa akin. Ang mandate kasi ng tao is to rule. Tayo may control. Ikaw may control dapat sa problema mo ngayon. Hindi ikaw ang kinokontrol ng problema. Andiyan kayo? Ikaw dapat may control na situation, hindi ikaw kinokontrol na sitwasyon. Sabihin ng iba, sino yung Hollywood star na kamamatay lang? Robin Williams. Si? Robin Williams. Mayaman? Mayaman? Kita niyo, wala sa pera, no? Wala sa pera. Kasi, kung sa pera lang, iba siya nagpakamatay. At anong kanyang kamatayan? Siya nakala. Ha? Hindi siya nag-suicide talaga. Depression. Tama ba rin? Depression. Ibang klase depression niya. Pinili niya huwag huminga. Pwede pala yun. Sa katabi mo, huwag mong gawin yan, ha? Pinili niya huwag huminga. At talaga namatay siya. Pinili niya huwag huminga. Nagkaintindihan tayo? Sumaya sa pera. Saan? You are created to rule. You must take control of your problems. Pag-isabi sa katabi mo, hindi tayo pinapatumba ng problema. Ang problema dapat pinapatumba natin. Yan ang original calling natin. Naka ba? Tingnan pa natin. God created man to rule over all His creation. Kaya nakita natin, maraming mga tao tumatalon sa billboard. Bakit maraming tumatalon sa tulay? Bakit? Kasi nakalimutan, malamang hindi nila alam kung paano talaga sila nilikha ng Diyos. You are created to rule. Mag-rule ka. Pastor, nagkamali na ako ng ginawa. Okay lang yan. Lahat naman nagkamali. O sige, taas ang kamay na hindi nagkamali. Meron ba rin hindi nagkamali? Lahat ba nagkamali? Ang maganda lang dito, si Lord hindi katulad natin. Sa atin, isa ka na ha, dalawa, pagdating pangatlo. Pero sa Lord iba, ano sinasabi natin sa Lord palagi? Lord, give me a second chance. But the Lord never give us a second chance. He gave us a
another chances. Kasi pati second chance, nasisira natin eh. Nakuha? Now, next. Ano pa sabi? Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils and the breath of life, and then man became a living being. Tingin po sa akin saglit. Ang buhay natin ay hindi galing sa atin. Maniwala ba yun? Because God breathed the breath of life into the nostrils of man, kaya nangyayari na buhay tao. Ibig sabihin yung buhay na hawak mo ngayon, pag-aari yan ng Diyos. Kaya ka buhay na yun dahil gusto ng Diyos. Tingin sa akin. Sinasabi mo, yung ko na mabuhay. Wala kang magawa. Bakit gusto ng Diyos mabuhay ka? Nakuha ho? Sino na may gusto mabuhay ka? Nakinapupunan yung mga unwanted babies. Unwanted babies. Di ba? Ayaw ka talagang buhay, ayaw nila mabuhay ka, pero what's the choice? Bakit? Gusto ni Lord mabuhay ka. Na kung kayo yon, mayroon kayong ganyang kakilala, sabihin mo sa kanila, gusto ni Lord mabuhay ka at wala makakapigil niyan. Amen? Now, let's move. Ano ba sabi? Pwede pa ba kayo magbasa? 1, 2, read. Because I am fearfully and wonderfully made. Your words are wonderful. Amen. So ano ka raw? You are fearfully and wonderfully made. Kaya kung mayroon mang gwapo, mayroon mang maganda, pakisabi sa katabi mo, ako lang yun. Okay? Bakit? Ang mukha nito Ariel, kaisa-isa lang to. Maaari may kamukha ito. Ganun ka rin. Nag-iisa lang. Wala ka na pupunan fingerprint mo? Yung fingerprint mo, ikaw lang yan, talaga meron yan. Why? Because you're created unique. You are fearfully and wonderfully made by God. Dinisenyo ka talaga ng Diyos na ganyan. Nakuha natin? So, yan ang original na plano ng Panginoon. Buhay mo, galing sa Kanya. Yung iyong kalalagayan ngayon, paano ka dilika? Siya rin may design yan. Tuloy tayo, Brad. Now, maganda ang plano ng Diyos. Kaso ang tao likas na makulit. Pagkasaya sa katabi mo, talagang makulit. Okay? Ano nangyari? God's clear instruction. May instruction ng Diyos. To keep the best from God, may instruction si Lord. Ano sabi? And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Grabe ang kondisyon na binigay ng Lord sa tao. Makakain mo lahat ng bunga sa halamanan, maliban yung nasa gitna. Kapatid naman, lahat na ng bunga sa halamanan pwede makain maliban sa gitna, pinag-initan pa rin yung gitna. Likas na makulit. Likas na matigas. Tingnan natin. Anong consequence? Pag kinain daw nila yung bunga sa gitna, sila tiyak na mamatay. Tanong, kinain ba? Tingnan natin. Man's choice, man's decision. Ano sabi? Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from the tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Tuloy. You will not certainly die, the serpent said to the woman, for God knows when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Kinain ba? Mga kapatid, kinain hindi? Sagutin niyo po, kinain hindi? So anong sagot? Ano mangyayari pag kumain sila? Patay? Yes. Patay? Patay. Spiritually. So ano nangyari? Then the eyes
sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Nasira ho. Ano nangyari? Dahil sa kanilang pagsuway, the result of the fall, ano nangyari? So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Tingin sa akin, tingin po sa araw. Dahil magandang plano ng Diyos, sinuway ng tao, ano nangyari? Pinalayas ang tao sa hardin ng Eden. At dati, hindi siya nagtatrabaho, hindi siya nagtatanim, ngayon, magtatanim na siya. Lahat ng tatay rito magsabi ng amen. Alam niyo na. Bakit kayo marino? Bakit? Hindi pwedeng nakahiga lang. Kailangan talaga mga tatay magtrabaho. At isa po sa curse kung bakit kayo mga babae hirap manganak. Mga babae, nandiyan kayo? Amen. Diba? Talagang pag-oras sa kapanganakan nyo, ang isa lang ang palagi ko narinig, ayoko! Ayoko! Na! Next year, okay, ayoko na ulit. Okay? So these are the curses. Next, ano pa po? There is, as it is written, there is no one righteous, not even one. For all have sinned and fall short of the glory of God. So ano nangyari ho? Ang tao hindi na makalapit sa Diyos ngayon. Nagkakaunawan tayo? Dahil ang Diyos ay nagbigay buhay, tingin po, dahil ang Diyos ay nagbigay buhay, ano nangyari? Nung siya po, ang tayo sumuway sa Diyos, na cut off, ang namatay ho, spiritual na ugnayan. Physically, buhay pa rin siya, but spiritually, dead na siya. Hindi na siya makakonek sa Diyos, hindi na siya makalapit sa Diyos. Ano nangyayari? Ang Diyos na mabuti, ang lahat ng best galing sa Lord, hindi na ma-receive ng tao. So ano nangyari? Ngayon, nagkawindang-windang ang buhay ng tao. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga nangyayaring hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Why? It's a result of sin. Pagkasabi sa katabi mo, dahil sa kasalanan. Ano pa ho? All of us have become like one who is unclean. Naging unclean tayo. And all our righteous acts are filthy rags. Like filthy rags. Ano ibig sabihin? Ang sabi natin, ako pastor, wala man akong kasalanan. Gumagawa ko mabuti, wala kang nagrabyado. Kapatid, lahat ng kabutihan ginawa mo, katulad lang ng maruming basahan. Paano ito ngayon? Ito ang tanong. Kung magpapatuloy na tayo hiwalay sa Diyos, what will going to happen? Magpapatuloy tayo sa distraction, magpapatuloy tayo sa kahirapan. But God has a remedy. Pagkasabi sa katabi mo, may remedyo ang Diyos. Tingnan natin. God's remedy. Ang sabi ho sa Hebrews 9:2, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Ito ho ang malaking problema. Dahil ang pang-alis ng kasalanan, dugo. Kailangan mayroong mamatay para maalis ang kasalanan. Before, ang panglinis ng kasalanan ay dugo ng hayop. Ang nangyayari, Ariel, ito yung kasalanan ng tao, dugo ng hayop, i-cover lang. Saan ang kasalanan? Nasaan ang kasalanan? Nagawa? In-over lang. Gagawa ulit. Katay ulit. Gagawa ulit. Katay ulit. Amen. Kapatid, magkano ba ka ngayon? Ha? 25,000? Payat yun. Yung mataba. Ang gusto ng Diyos yung matabang baka. Hindi po yung payat. Primera unong baka, magkano? Mga 30. Sa isang kasalanan lang yun. Eh pagkatapos mo mag-ari, nagkasala ka ulit. Pagkasala sa katabi mo, mamumulubig ka. Hindi kaya. Nagawa? Noon, pwede. Ito na ang sabi ng Bible ngayon. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Patay. Hindi na ngayon pwede. Lord, bakit dati pwede ngayon? Hindi na.
gusto ng Diyos, hindi na pwede. Problema ngayon, sino? Ako? Hindi pwede. Bakit makasalanan din ako? Ay sigurado namang hindi ikaw. Yes. Eh paano tayo? Kawawa tayo lahat ngayon. Ito remedyo ng Diyos. God offered His Son as a sacrifice to save mankind. Ito po ang pinakamasakit na ginawa ng Diyos, pinakadakilang sakripisyo, na mismo kaisa-isa niyang anak. Sino rito magaling na magulang ang magsabi, Pastor, ibibigay ko yung anak ko, iaalay ko siya kapalit ng ikatutubos ng mga tulisan? Meron ba rito? Okos, kaya may bigay si Buboy? Pastor, sige, ang sabi kasi ng requirement, kailangan ibigay ni August si Buboy kapalit ng mga tulisan. Kapalit ng mga nagpasabog sa LRT. Maliligtas na ako nagpasabog sa LRT kung ibibigay ni August si Buboy. Ay ka? Patay kayo. Hindi si Ariel, bakit ka? Pwede. Ayaw rin. Eh, huwag kayo tumingin sa akin, hindi ko rin bibigay anak ko. Naka? Napaka-painful! Pero dahil wala nang ibang paraan para maligtas ang buong sanlibutan, kundi yung kaisa-isa anak. Teka muna, bakit si Jesus? Kasi si Jesus wala siyang kasalanan. Ang pwede lang na dugo na maglinis, yung malinis. Eh si Jesus lang meron yan. Nandiyan kayo? Amen. Nauna sabi sa Bible, pakibasa ko sabay-sabay. 1, 2, 3. God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hallelujah. Wala nang ibang pwede. Tumingin ang Ama rito, wala. Dito, wala. Dito, wala. Pagtingin sa anak niya, ito na lang talaga ang pwede. Paano na ito? Ang sabi naman ng anak, sabi ni Jesus, Father, I am willing. I am willing to sacrifice myself for Ariel. I am willing to sacrifice myself for Ivy. I am willing to sacrifice myself for Molly. Tingin sa akin, sala mo, sala ko, sala nating lahat. Binayaran ni Kristo sa krus. Amen. Amen! At ang sabi, whosoever believes in Him shall not perish, but have Eternal life. eternal life. Tingin sa akin. Hindi tayo natatapos dito sa laman. Andiyan kayo? Amen. Pag namatay tayo sa laman, mga ganito pa namang ayos niya. Pero huwag muna ngayon, ha? Mga ganito talaga. Okay? Ang matatapos, Ariel, ito lang. Mayroon pang pangalawang buhay, yung espiritu mo. Dati espiritu mo patay. Pero nung ikaw ay sasampalataya sa Panginoon, pag si Kristo sumaiyo, patay ang katawan mo. Pero ang espiritu mo, mabubuhay kasama ng Diyos. Amen! Hallelujah! Tingnan pa natin. Ano sabi? Ito ho, matindi. But God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Grabe! Tingin po sa akin. Lahat ng kasalanan ginagawa mo, lahat ng kasalanan ginagawa ko, binayaran na lahat ni Kristo. Yung gagawin mo pa lang, bayad na rin. Nandiyan kayo? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Hallelujah. Grabe yung pag-ibig ito. Tuloy, Brad. So God's ultimate solution to salvation. Paano kaya may ligtas ng isipan Diyos? Paano kayo maligtas? Wala nang ibang choice. Kaya anong ginawa niya? Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Only the name of Jesus can save a person from destruction. Kapatid, wala nang iba pwede magligtas sa iyo maliban kay Heso Kristo. Tingin mo sa akin, ito po, malaking debate ito eh. I have my religion.
So, may religion ako. Tingin sa akin. For there is no other name given under heaven given to mankind by which we must be saved. I have nothing against religion. Religion is good. Agree? Yes. Walang religion na nagtuturo, mali man pagkulto, pero pag hindi kulto, nagtuturo yan about God. Yes. Ang problema, ganito. Hindi natin magawa yung tinuro ng religion. Andiyan ba kayo? Amen. Ilang ulit na sinabi ng religion, huwag kang uminom. Ay, pag nasa loob, ganun, huwag kang uminom. Paglabas, pag niyaya, galing ako sa church. Ang demonyo, ewan ko, demonyo rin talaga eh. Ang yaya, kanto-kanto. Nung hindi ka galing sa church, isang kanto lang eh. Pag galing ka sa church, kada kanto, may yaya. Hanggang sa panghuli, Brad, papahiya mo ba naman ako? Brad, isa lang ha? Oo, laging tandaan. Lahat ng marami nagsimula sa paisa-isa. Kayo ko yung bata. Okay? Paisa-isa. Diyan nagsimula. Andiyan kayo? Religion is good. Religion is teaching us things na maging maayos sa buhay natin. Ang problema sa Laura, hindi mo masunod lahat. Bakit? Kailangan mo ng power para masunod mo ang sinasabi ng religion. And that power comes only from God through Jesus Christ. That is why kailangan sumampalataya ang tao para maligtas sa Diyos, maligtas siya sa kapahamakan at makonect siya sa Diyos. Once na makonect siya sa Diyos, ang kapangyarihan buhat sa Diyos ay dadali sa Kanya. Kaya pagdating nung yaya, ano masabi niya? Hindi. Ito pong nasa harapan ninyo, numero 1 ito. Pero ngayon, hindi na. Amen. Sa gusto ko, hindi. Eh kung ako makita ng malamig, lalo pagbukas, di ba? Ano mangyayari? Abay talagang, kung sa sarili ko lang, hindi ko mapipigilan. Pakita lang sa likod. Pakita lang sa likod. Okay? Hindi ko mapipigilan. Pero, dahil sa tulong ng Panginoon, ano pa nangyari? Tingnan sana. Dahil sa tulong ng Panginoon, yung hindi mo kaya dati, kaya mo na ngayon. Amen. Why? Because there is power from God. Amen. Okay? Next, ano pa sabi? If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ano lang gagawin natin ngayon? Declare it, confess it, at ano mangyayari? Believe in your heart that He died for you. Ano mangyayari? You will be saved. Tingin po sa akin, this afternoon, magsisimula ang bagong chapter ng buhay mo. Na ano? Buhay na pinapangunahan ng Diyos. Buhay na punong-puno ng mabubuting bagay. Today, if you will believe in the Lord Jesus Christ, you will be connected to God and you will receive the best from God. Yes. Palapakan natin si Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Next. Now, how to experience the best from God? Number 1, receive the gift of God. Dalawa, relationship with God. Number 3, respond to God in obedience. Discuss po natin isa-isa. Receive the gift of God. Ano sabi ng Bible? Pakibasa po sabay-sabay. 1, 2, 3. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Ano ho ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ano ba itong death na binuwagin dito? Yung death po, mayroong dalawang klaseng death. Mayroong physical death at mayroong spiritual death. Agree? Yes. Do you agree? Yes. Please? Yes. Yes. Lahat naman nakita ng patay, physically. Nakikikapi kayo. Nakikikapi kayo. Pero yung spiritual death, yun ay existent na. Doon
doon sa mga hindi pa sumampalataya sa Diyos. Why? Eternal death means separation from God. Nakuha ho? Kaya pag separated ang buhay mo sa Lord, ano mangyayari? Wala kang joy, wala kang gladness, wala kang peace. Kaya pala, ang nangyayari, maraming tao buryong sa buhay. Why? Because they are not connected with Jesus. Kapatid, ang sabi doon, but God had given us the gift. Pag-gift ba may bayad? Wala. Pag-gift may bayad? Wala. Wala po. Wala pa ako nakita sa sabi, Ariel, gift ko sa'yo. Pagtanggap ni Ariel, 2,000 yan. Nakakatakot yung ganyan. Sa Lord, diba? Gift. This afternoon, the message is experience the best from God. Wala na po pinaka-the best na experience na matanggap mo sa Panginoon, kundi ang salvation, ang kaligtasan, buhat kay Hesong Kristo. Wala na hong iba. That's the most expensive gift. The most expensive and yet for free. I said for free. Anyone, lahat dito pwede tumanggap niyan. For free yan. Amen. At ano raw mangyayari? If you receive the gift, you will have eternal life. Tingin sa akin, you will die in the flesh, but you will live in the spirit forever. Where? In heaven with Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Next, salvation can be found in Jesus Christ alone. Balik. And this is the testimony. Listen to this. God has given us eternal life. And this life is in His Son. Nagbibigay ang Diyos ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan na ito, saan mo matatagpuan? Sa Kanyang anak. Sino ang anak ng Diyos? Anong bigay ni Kristo? Eternal life. At anong sabi? Whoever has the Son has life. Whoever doesn't have the Son of God does not have life. That is why ginawa siyang gift. Because if it's a gift, ibibigay sa'yo. Pag tinanggap mo, para klaro, this is the gift. Bigay ko sa'yo. Nasaan na ang gift ngayon? Nasa Kanya. The gift is the Lord Jesus Christ. Pag tinanggap mo si Kristo suma sa iyo. At anong sabi? If you have the Son of God, you will have eternal life. Amen. Klaro ho? At Kanyang pinagtibay sa verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. If you believe in the Son of God, then you have eternal life. Lahat ng sumampalataya kay Kristo magsabi ng Amen. Mayroon kayong buhay na walang hanggan. Parang hindi kayo masaya sa buhay na walang hanggan. Hanggang kayo? Pagkamatay mo rito, talaga, kailangan pa ng maganda mo. Shampoo Iiyak lang naman yung mga tao. Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. O, lalo pag pinalitada na. Pinalitada na. Born, died, ang nakita nyo lang patay, katawan. But I will see you in heaven. Amen. Amen? Maraming problema, maraming pagsubok sa buhay na ito. Pero hanggang lupa lang yan. Darating ang araw, ngingiti ka rin. Bakit? Nakakasama mo ang Diyos sa buhay na walang hanggan sa langit. Just receive the gift. Ano ba naman yung hintat ng ginang gift? Ano ba yan? Kayo ba binigyan kayo ng gift? Tumanggi kayo? Ben, may nagbigay ba siya ng gift? Tinanggihan mo? Tinanggap mo. Nung binuksan mo, nagulat ka, ha? Pero di ba, nakaya, tanggapin ko na lang. Pero ngayong hapon, huwag yung ikaya, tanggapin niyo talaga. Bakit? If you receive the gift, you will receive the best from God. And nothing is best. The best of God is Jesus Christ. Next, how to experience the best from God? Relationship with God. What will happen? Ano mangyayari pag tinanggap mo si Kristo sa araw na ito? Gusto mo malaman?
Pagkatanin kitabi mo, gusto mo malaman? Ito sabi ng Bible, hindi ako may sabi. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become pakilakas, children of God. Pakilakas! Wow! Children born not of the natural descent, nor of human decision, nor of husband's will, but born of God. Brother Arnel, ano mangyayari? Pag tinanggap ng tao si Kristo sa hapong ito, you will be given the right, the authority to become child of God. Madalas, pag tinatanong tayo, sinong tatay mo? Anong sagot mo? Sinong tatay mo? Pagtanong, madali lang sabihin pangalan ng tatay mo, di ba? Ang kasunod na tanong, anong trabaho ng tatay mo? Eh, pag ang tatay mo militar, Colonel, bakit? Ha? Anong trabaho ng tatay mo? Basurero, bakit? Minsan yung trabaho, yung status, pinag-uusapan. Amen. Malaki ang dating ng status. Amen. Amen. Ngayong hapon, pag tinanggap mo si Lord, maging tatay mo siya. Ang tawag doon, adoption. Ia-adopt ka. Nagawa? Ngayon, kung ito yung tunay na anak, in-adopt ka, you become a member of the family. What will going to happen? Test kayo ng mana. Bakit? Legitimate yung pag-adopt sa'yo. Same thing. If you will receive Jesus Christ, you will be adopted, you will become a child of God, at ikaw ay mapapasama saan? Sa pamilya ng Diyos. At anong mangyayari? Pagkasama ka sa pamilya ng Diyos. Ganito kasi tingin po kayo sa akin. Huwag po kayo pumikit. Nagtatanong tayo, Lord, nagpipray naman ako sa iyo. Bakit parang hindi ka sumasagot sa akin? Tanong, may relasyon ba kayo? Nagplan siya ng damit ko, si Ate Cora. Anya kayo? Amen. At ang sabi ko, Mama, pakiplansya ng aking damit. Paplansyahin niya? Yes. Bakit? Mama, magluto ka ng almusal. Nagluto? Amen. Pero pumunta ka sa bahay, utusan mo siya, Ate Cora, iplansya mo ako. Paplansyahin ka niya. Ikaw mismo, paplansyahin mo. Bakit? Nakuha? Yes. Ikaw, Meron na siya. pwede ka magpatimpla kay Ivy ng kape. Tama? Sweetheart, timpla mo ang kape. Tatanggi ka? Hindi. Ano pa sabihin? With sugar? Ay, with sugar. With cream? Or puro? Tama? Amen. Bakit? May relationship. Yes. Anya kayo? Amen. Pwede makialam yung karelasyon mo. Bakit? Mayroon kayong ugnayan. Kapatid, don't get me wrong. Understand this. Kahit na mag-pray ka sa Lord, kung wala kang relationship sa Kanya, hindi siya makakagalaw sa buhay mo. Kaya nung establish mo ngayong hapon, relasyon muna. Paano magkaroon ng relasyon? Tanggapin si Jesus sa buhay mo. At pag tinanggap mo siya, bibigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. At tingin sa akin, lahat naman tayo dito sa iyo, karamihan may mga anak. Sinong tatay, sinong magulang magsasabi, papahama ko anak ko? Walang magulang na nagsasabi, o anak, pagpapasok ka sa school, tumulay ka sa kuryente, yung light, 2,000 volts. Okay? Wala ho eh. Ano sabihin ng anak? Sabi ng tatay, sa tabi ka lang magdaan, tingin mo na sa kaliwa, tingin sa kanan. Safe ka makarating, ipagpipray kita. Bakit? Tayo nga, sa physical, gusto natin mapabuti anak natin. Andiyan kayo? Amen. Hindi ko pwedeng pakialaman ang anak ng iba. Ang kaya ko nang pakialaman yung anak ko. Same thing with this. God cannot
hindi siya makakagalaw sa buhay mo. Hindi niya maibigay yung the best sa'yo. Why? Because wala naman kayong relasyon. Meron ka lang relihiyon. Nandiyan ba kayo? Again, religion is good. But relationship with Jesus is the only key for you to be saved. Kaya pag may relasyon, pwede na siya makagalaw. May problema ka, pagtawag mo, Panginoon, Ama, tulungan mo ako. Rescue agad. Bakit? May relasyon eh. Ang sabi ko, may relasyon. Amen. Andiyan kayo? Klaro ba ito? Amen. Klaro ito? You want to receive the best from God? Then have a relationship with Him. Next. Respond to God in obedience. Tingin sa akin. Pag tanggapin mo si Kristo, kasi po ganito lang mga turo, tanggapin mo si Jesus, ikaw may buhay na walang hanggan, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Hindi mo nagtatapos doon. Kaya nangyayari, nagiging dispalinghado ang ang buhay ng mga Kristiyano. Bakit? Hindi natuloy sa obedience. Ano bang obedience na yan? Shepherding. Ano sabi niya? The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Tagalog, ang ganda ng pagkasabi niyan. Ang magnanakaw sa tanas, mga kampuni sa tanas, pumunta rito para ano? Para magwasak, magnakaw at pumatay. Gusto talaga ng diablo sirain ang buhay, pero sabi ng Lord, ako'y pumarito para bigyan ng mga tupa ng buhay na ganap. Pag isabi sa katabi mo, ganap at kasiya-siya. Sabay sabi sa 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sino si Kristo? Mabuting pastol. John, anong trabaho ng pastol? Mag-lead. Anong tawag sa atin? Tupa. Bakit hindi ginamit aso? Bakit tupa? Alam niyo ba description ng tupa? Ano na? O yan lang ang alam niyo, maamo. Ang tupa ay maamo. Okay, maamo naman talaga. Pero ang tupa, mahina. Hindi ka tulad ng aso, habulin mo, kaya gumawa ng paraan. Ang tupa, pag nasabit, ando na yun. Hindi naalis. Walang diskarte. Anya kayo? Mahina. Walang diskarte. Kaya si Lord, sinabi niya, I am the good shepherd. Bakit? Alam niya, kulang ka sa diskarte. Yes. Alam niya, hindi mo alam ang sunod mong gagawin. Kaya kailangan mo ng shepherd. Saan? Sa buhay na to. Tingin sa akin, sa mga nakapagtapos, maganda yan. Tapos naman ako, alam ko, master ko to. Kapatid, wala sa master yan. Bakit? Darating ang araw sa buhay mo, makaranas ka ng mabigat na pagsubok. Mayroong mga pagkakataon, hindi mo kakayanin. Pero pagkasama mo ang good shepherd, yung hindi mo kaya, kayang gawin ng Diyos. Hallelujah! So, hindi lamang nagwawakas sa pagtanggap, hindi lamang nagwawakas sa relasyon, kailangan mauwi sa obedience. Kaya nagkakaroon ng problema, hindi na uwi sa obedience. So what comes next? Bakit? Why we need God as our shepherd? Sabi sa Bible, sa The Message Bible, Proverbs 3:5-8, trust God from the bottom of your heart. Do not try to figure out everything on your own. Kita mo na, tupa. Pag-isabi sa katabi mo, ikaw isang tupa. O tupa, makinig ka. Don't try to figure out everything on your own. Listen to God's voice and everything you do wherever you go. He's the one who will keep you on track. Who will keep you on track? Who will keep you on track? God. Can we shout it? Who will keep you on track? God. You cannot keep yourself on track. God will keep you on track. Okay, ano sabi? Don't assume that you know it all. Ayan ho, mga tupa. Lahat ng tupa, magsabi ng amen. Huwag may palagay, alam mo lahat. Pag-isay sa katabi mo dahil hindi mo alam. Hindi mo alam. Ano dapat mong gawin? Run to God and run from evil. Tumakbo ka palapit sa Diyos, tumakbo ka palayo sa kasamaan. And your body will glow with health. Your very bones will vibrate with life. You want life? I said you want life. If you really want life, what you're going to do?
let God be your shepherd. Amen. He will lead you. Napag-usapan natin, dito ako mag-end sa Psalms 23. Tingnan natin, brother. If God is our shepherd, we will experience the best from Him. How? Verse 1. Basa ko, 1, 2, 3. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Ganda, no? Tingin mo sa akin. Pag si Lord daw ang iyong shepherd, you lack nothing. Ano ba sa Tagalog yun? Hindi ako magkukulang ng anuman. Hala, ang ganda naman yan. You want God to be your shepherd? Yes. I said, you want God to be your shepherd? Yes. You will lack nothing. Anong assurance siya? Number 1. Assurance of provision. Do you love it? Yes. Assurance of provision. Ano ibig sabihin? Anong kulang mo, pupunuin ng Diyos. Anong kailangan mo, ibibigay ng Diyos if you will make Him your shepherd. Andiyan kayo? Amen. Ang sarap nito. Hindi naman sinasabing pera lang. Tayo kasi pera agad eh. Ha? Pastor, pag nalampalataya mo kay Lord, mapupunaw pa ito. Hindi ko sigurado. Hindi kasi ako nagpipreach ng ganito eh. Umalis kayo ng bahay! Buksan niyo ang ref! Bukas nyo lang iwan! Umalis kayo bukas! Tagbalik nyo, punong-puno na! Punong-puno ng ano? Punong-puno ka ng bill ng Meralco. Ay mantang nila kasaksak ang ref mo bukas. Balik na rin ang mga payong! Teka nga muna. Saluhin ang pagpapala! Anong nasalo mo? Ulan! Ibabaliktad mo ng payong mo. Nabuho sa ubun-bunan mo. Anong nangyari? Galing ka sa meeting nyo. Ano nangyari? Sakit. Hindi yan tinuturo dito. Yes. Ang tinuturo natin dito, hindi pera lang. Pag kulang ka sa kapayapaan, ready ang Diyos magbigay ng kapayapaan sa iyo. Kung kulang ka sa encouragement, ready ang shepherd na magsabi, ang hindi mo kaya-kaya ko, just do what you can do. What you cannot do, God will do for you. Amen. Hallelujah! Assurance of provision. Dumating kami sa punto, 25 pesos na lang ang pera. Sino rito ang maglakas na loob magsabi, buhay ka sa 25 pesos? 25 pesos? Tubig lang. Sino rito magsabi, Pastor, kaya ko mabuhay 25 pesos sa araw? 4 po kami. And by the way, maliliit po kami. Kita niyo yung asawa ko, maliit lang. Yung dalawang anak ko, maliliit din. 25 pesos. I serve God. Andiyan kayo? I serve God. Ariel, naglilingkod ako sa Diyos. 25 pesos. Yan yung sinasabi ko, Brother Molly, na kahit ayaw mong umiyak, kusang tutulo ang luha mo. Natakot nga ako, Ivy. Sabi, di ba, bago ka umiyak, maramdaman mo muna. Mga girls, nandiyan ba yung mga women? Women! Di ba? Kayo, mga emotional kasi kayo, di ba? Malalaman, ramdam mo muna eh. Nagulat ako, sabi ko, baka may problema na. Hindi ko naramdaman umiyak. Saan tumulo ang luha ko? Kaya yung 25 pesos nakakaiyak eh. Kaya sabi ko, Lord, ito na ngayon ang argumento, Brad. Naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit nangyari ito? The Lord is my shepherd, I lack nothing. Di ko maintindihan. Pero ito yung revelation sa akin, assurance, anak, ito provide kita. Relax ka lang. Pero ang hirap mag-relax po, 25 pesos pera mo. Yung aming ulam na. Toge. Toge. Alam yung toge, yung munggo pag nilagay mo sa tubig. Toge. Niyan kayo? Amen.
ikatlong beses iniinit, pag pangatlo, mapait na eh. Andiyan ba kayo? Amen. Sabi ko, Lord, hindi ko maintindihan. Pero ng time na yon, habang nakahiya ako, tumutulo ang luha ko, ang galing ng Diyos. Bakit? Anong pinrovide sa akin? Hindi brother boy pera. Anong pinrovide sa akin? Masarap na tulog. Sino sa inyo nakakatulog pag yung tiyan mo? Grow, 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 grow. Ang hirap matulog ng kuto. Pero nung humiga akong ganon, ang galing na Diyos ang pinrovide sa akin, Ariel, tulog. Siyempre, pag-gising ko, mahaba rin, mga 2 oras. Kapatid, hindi ka sa akin, yung 2 oras, wala kang maramdaman na pressure. Ang laking ginhawa na nun. Kaya hindi lang pera. Kaya naman, no, marami kang mga pera, di ka lang makatulog. Amen. Nakaganon ka palagi. Kulang niya ito, 1,000 na. Ulitin ko, 500,000 binibilang mo. Hanggang kinabukasan may kulaba ka na. Kulang pa rin 1,000 na. Ulitin mo. Samantala ako, 25 pesos lang. Dami mong pera. Asukarera ka naman. Ay, asukarera. Masyado matamis dugo mo. Nandiyan ba kayo? Amen. Assurance of provision. God will provide. Next, bisa natin, Brad. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Ano naman yan? Assurance of satisfaction. Pakisabi sa katabi mo, pakitanong, satisfied ka ba sa buhay mo? Ano sabi? Ano yung tsura? Anong kulang? Anong kulang ng tao ngayon? Ang crisis, hindi naman pera talaga. Anong crisis? Satisfaction. Maraming hindi satisfied. At sino na doon sabi, papahigain ka sa green pastures at dadalhin ka sa quiet waters. Ano ibig sabihin? Tingin sa akin, walang pipikit. Kahit gaano kagulo ang mundong ito, if God is your shepherd, there is always a place where you can rest and you can enjoy peace in the presence of the Lord. Hallelujah! Woo! God is a good shepherd. Next po, He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. What is that? Assurance of strength and guidance. Sino po sa atin dito nalilito? Sino po sa atin dito nahihirapan? Sino rito parang sinasabi mo na gusto ko na sumuko, ayoko na? No. Kung ikaw lang, ayaw mo na. Tingin sa akin, kung kailan na-exert mo na ang pinaka-the best mo, gusto kong sabihin sa iyo, hindi pa nagsisimula si Lord. Amen. Hindi mo kaya ni Lord. Amen. Amen? Kung tapos ka na, nagsisimula pa lang siya. Amen. Amen? Sige, tuloy natin yan. Tingin sa akin. May mga times, tahimik ang Diyos. Hindi kayo? Amen. Nag-pray ka, hindi sumagot. Bakit? Moment mo yan. Nung ang anak ko ay magsimulang maglakad, paano ang bata maglakad? Yung nagsisimula pa lang. Babalik. Okay? Minsan nasasaktan. Nagdadapa. Pero, ang pangit naman kung 22 anyos na karga-karga mo pa. Tapos, Dede, may bigo din na. Nandiyan kayo? Amen. Kaya minsan gusto ng Lord mag-mature ka. At sa pagmamature mo, kailangan kang matuto. At minsan sa pagkatuto, Diyong, kailangan kang masaktan. Pero pag ikaw ay nasasaktan, naroon na
naman kaagad siya, Ivy, at bubuhati ka sabi, uy, baby, kaya ko yan, baby. Ang cute ng baby. Kamukhang ko talaga. Diyan ngayon? Amen. Minsan ikaw ay nag-pray, hindi ka sinagot. Baka moment mo yan, tinuruan ka niya. Pero laging tandaan, hindi naman natin pinabayaan yung anak natin maglakad nang siya lang mag-isa. Naroon ka naman, nakatingin. Pag nadapa siya, automatic takbo, dampot agad. Sabay, himas-himas. Wala na, kiss up. Wala na sakit, di ba? Nandyan si Lord ready to comfort you. Kung siya, shepherd mo. Ang problema, pag hindi mo siya shepherd, pag nadapa ka, Brad, kusang kukuha ka ng martayulit, kusang ikaw ang maglilinis ng sugat mo. Tsakit-tsakit yan. Yan ang mahirap eh. Is the Lord your shepherd? Then He will provide strength and guidance. Next, lapit na. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. What is that? Assurance of God's protection and presence. Hallelujah! Ano po ito? Kahit lumakad tayo sa kadiliman, lumakad tayo sa bingit ng kamatayan, naroon ang shepherd natin, handang magprotekta. At alam niyo po, ang pinaka-assurance natin sa Lord, yung kanyang presence. Pagkasabi sa katabi mo, presence. Yes, we do not see God. Nobody sees God. But His awesome presence is very available. It is available for all of us. Wherever you are. Sabi ni David, kahit sa daan ng karimlan, nakahanda ka, Panginoon, na tulungan ako at protektahan. Kapatid, maraming hamon sa buhay na ito. Pero if God is your shepherd, He will be with you always till the end of the age. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Next. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. What is that? Assurance of God's favor and victory. Oh, hallelujah. Pag si Lord ang shepherd mo, meron siyang assurance ng ano? God's favor. Pagkasabi sa katabi mo, favor. Ito pinaka-the best eh. Wherever you go, you're favored by God. Ang sarap niyan, ano? Sa test. Kahit saan ka pumunta, yung pabor ng Diyos mag-test nandiyan sa'yo palagi. Napaka-the best niyan. Ganito ang example ko dyan eh. 5 ngayong karinderya. Antindihan yung lahat, puro minuto. Ariel pares ang sangkap. Gumamit yung lahat ng magic sarap. Pare-parehas kayo. Pag titikman ko minuto mo, parehas. Yung minuto ni Beng, parehas. Yung minuto ni Ivy, parehas. Pero magtataka ka, because you have the favor of God, minuto mo ang unang nauubos bago yung minuto ng iba. Amen. Anong tawag dyan? Favor. Andiyan ba kayo? Amen. Ang sarap niya, Sonia, pag may favor ka ng Lord. Yung tindahan mo, tago. Di ba? Maraming tindahan sa labas. Because you have the favor of God, ano mangyayari? Magtataka ka. Pag dati sa tindahan, sila kaisip na bibili. Pag dati sa tindahan mo, ay bibili nga ako. Favor. Kaya sa word, if you have the favor of God, magtataka ka. Ang gaan. If you have the favor of God, you will receive the favor from men. Ang problema natin, baliktad. We secure first the favor of men, and then we ask God to favor us. No! Ask first the favor from God. Amen. And you will receive the favor from Him. Amen. Nakuha, pagkasabi sa katabi mo, secure mo muna yung favor ni Lord. Muli, secure mo muna yung favor ni Lord bago mo ma-secure yung favor ng tao. Okay, next. Last verse. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Assurance of His love and mercy. Wow! The love and mercy of God. Ano sabi? It will follow me all the days of my life. Ang sarap, tingin po sa akin muna, saglit. Pause muna saglit. Ang susunod sa iyo, love tsaka mercy habang buhay ka. Parang tingin masaya?
buntot sa'yo, hindi malas. Sino rito gusto buntotan ng malas? Pastor, naniwala ka sa malas? Hindi. Eh, kaso kasi, yung iba naniwala, malas naman, oh. Nashoot ako sa impurnal, pagkatapagtayo ko, nasagasaan naman ako ng bisikleta. Buti bisikleta lang. Eh, contract yun. Anong gusto yun? Tingin sa akin. Anong gusto yung bumuntot sa inyo? Blessing o disaster? Blessings. Ayasin niyo naman sagot. Blessing. Blessing, Pastor. Eh, parang disaster ang gusto mo eh. Buti sigaw naman natin. Okay. Anong gusto kong pupuntot sa'yo? Blessings o disaster? Blessings. Diba? Kailangan kong ulitin eh. If you want blessings to follow you all the days of your life, pag sinasabing all the days of your life, as long as you live, Amen. ang nakasunod sa'yo, goodness and mercy. Ang sarap niya, Brother Arnel. Naglalakad ka, nabubuhay ka, excited ka. Why? Because the Lord is my shepherd. His goodness and mercy will follow me all the days of my life. Tingin sa akin, pag yun ang naranasan mo, Brother Boy, araw-araw, walang dead moment sa buhay mo. Excited ka na buhay. Don't you know, masarap mabuhay? Amen. Amen? Amen. Kahit maraming problema? Amen. Oo, di nga. Amen. Di nga. As long as the Lord is with us. Kahit maraming problema, masarap mabuhay. Bakit? Ang nakabuntot sa'yo, goodness and mercy lang naman ng Lord. At ano sabi? And I will dwell in the house of the Lord. Dira! I will dwell in the house of the Lord forever. Baba, Jenny, baba! Sa Message Bible, the beauty, your beauty and love chase after me. Ang ganda nitong, Ariel, chase. Chase ka, hinahabol ka. Sabi ni Molly, magtatago na ako. Ano sabi ng love tsaka mercy? Molly, saan ka punta? Chase ka! Pag sinasabi chase, hinahabol ka. Kung saan si Ariel pumunta, sabi ni Ariel, sige, punta ako sa barko. Andun din siya. Amen. Amen. Andiyan kayo? Amen. Antindi dito. Nagkahabol sa iyo, blessing. Hindi ka nagkahabol sa blessing. At ano sabi? Ano yan? Assurance of eternity with God. And I will dwell in the house of the Lord forever. Eternity with God. Pwede po dito na tumingin sa harap. Salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng pangalawang taon. Isang araw ho, nung ako'y nagising, tinanong ko si Lord, Lord, ano po talaga ang iyong gustong ipagawa sa Ambassadors for Christ? It is very clear, in-impress ng Lord sa heart ko, just do my agenda. Sabi ko, Lord, paano yun? Wala kang ibang gagawin kundi agenda mo lang. Kasi maraming churches, maraming agenda. But the question is, are you doing the agenda of God? Anong agenda ng Lord? To save souls. Sa mga bisita po natin ngayong hapon, kung kayo po ay nagnanais na magkaroon ng relationship sa Lord, nagnanais na tanggapin ang gift from God, which is the Lord Jesus Christ, and you want to experience the best from God, God can only give the best to you if you receive the gift and you have a relationship with Him. Kapatid, ngayong araw nito sa ating pagwawakas, bro, it is God's will and original plan to bless man and make him rule over all God's creation. But man failed and disobeyed God. That is why He sent His Son to die on the cross to save man and restore man's relationship with God. Alam niyo ang kailangan niyo, mga kaibigan, mga kapatid, namin ngayong hapon, kailangan may connect muli tayo sa Diyos. And what will happen? Next, if you want to experience the best from God today, believe and receive the gift of God in your life, the Lord Jesus Christ.
and you will receive the authority to become a child of God and have that relationship with Him. Lastly, respond to God in obedience. As a God shepherd, allow Him to guide you and experience the best from Him. Life is beautiful and meaningful when it is led and ruled by God. Ngayong hapon po, hinihiling ko po ang lahat na tayo tumayo. Tumayo po tayong lahat at hinihiling ko tayo lahat ay yumuko, pumikit. Hallelujah. Pagbulay-bulayan po natin ang mensahe ngayong hapon. The Lord wants to bless us. Original plan ni Lord, i-bless ka. Original plan ni Lord, bigyan ka ng buhay na ganap at kasiya-siya. Original plan ni Lord yan. Ano ho ang sumira? Ang ating maling desisyon. Gusto natin i-rule ang ating buhay on our own. Kapatid, sa hapong ito, hindi aksidente na rito ka. Ito ang agenda ng Diyos. Makaranas ka ng kaligtasan. Makaranas ka ng kalakasan. Makaranas ka ng panibagong chapter ng buhay mo. Maalala mo ang iyong manilikha. Si Jesus ay walang sala, bumaba mula sa langit, nagkatawang tao sa lupa. Namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan at kasalanan mo. Handa ka ba tanggapin siya sa hapong ito? Handa ka ba magkaroon ng relasyon sa Kanya bilang anak at siya bilang iyong ama? At handa ka bang magpasakop at sumunod sa Kanya upang maranasan mo ang the best mula sa Kanya? Sa hapong ito, habang na kayong upo lahat nakapikit. Sa lahat po na magsasabi, Pastor, nais kong tanggapin ang regalo ng Diyos. Nais kong magkaroon ng relasyon sa Panginoon upang makakilos siya ng malaya sa aking buhay. At nais ko pong sumunod sa Kanya dahil ang pagsunod sa Diyos ay mayroong buhay. Kung nais mo po, habang lahat ay nakayukot, nakapikit, itaas mo lamang ang iyong kanang kamay. Bilang tanda na ibig mo na tanggapin ang biyaya ng Diyos. Ibig mo na magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Ibig mo na sumunod sa Kanya upang maranasan yung assurance na binigay niya ng Psalms 23.